Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Isang bahagi na naman ng aklat ang natapos at ngayon ay pag-aaralan natin ang unang kabanata ng ikatlong bahagi na nakatuon sa lungsod. Ano ang makabuluhang kontekstualisasyon? Ano ang maikling kasaysayan ng terminong ito? Ano ang panganib ng kontekstualisasyon at ano ang panganib ng hindi paggamit nito? Ito ang mga bagay na ating malalaman sa kabanatang ito. Makabuluhang kontekstualisasyon. Kabaliktaran sa karaniwang pagpapakahulugan sa kontekstualisasyon bilang pagbibigay sa mga tao ng nais nilang marinig. Ito sa katunayan ay pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa isang partikular na grupo nang hindi ginagawang labis na banyaga ang mensahe sa kulturang iyon at hindi kinokompromiso ang esensya at partikular nito kahit na ito ay nagbibigay hamon sa kanilang pananaw. At sa isang matapat at makabuluhang kontekstualisasyon, ipinapakita nito sa mga tao kung paano lamang matatagpuan at magkakaroon ng katuparan kay Jesus ang mga pangunahing kwento ng kultura ng kanilang lipunan at mga pag-asa ng kanilang puso. Ngayon, bakit kailangan ng autor na bigyang diin ang makabuluhang kontekstualisasyon agad? Ito ay dahil isa ito sa mga susi sa isang epektibong ministeryo ngayon na dapat matutuhan ng mga ministro. Isang maikling kasaysayan ng salitang ito. Ang terminong kontekstualisasyon ay maaaring unang ginamit noong 1972 ni Shoki Kowi na nakipag-argumento na dapat bukawin ang mga pinuno ng bansa na mag-isip ng malikhain kung paano ipararating ang mensahe ng Ebanghelyo sa kanilang sariling kultura. Ngunit sa ilalim ng Theological Education Fund ng World Councils of Churches, nagkaroon ng matinding pag-aalala lalo na dahil ang kanilang paglapit sa kontekstualisasyon ay nagdala sa ideya na ang Biblia at ang kultura ay may kaugnayan at parehong may otoridad. At sa impluwensya ng kanluraning pag-iisip sa ideyang ito, ang Biblia ngayon ay naging hindi autoritatibo at ang Kristyanismong pananampalataya ay labis na naayon sa kultura. Ang panganib ng kontekstualisasyon. Dahil dito, ang salitang kontekstualisasyon ay nagpakaba sa maraming tao sa konserbatibong sirkulo ng teolohiya na dapat naman talaga. Ang pagtawag na kontekstualisahin ng Ebanghelyo ay ginamit bilang panakip sa relihiyosong sinkretismo na nagsasailalim sa Ebanghelyo sa kulturang iyon at binabago ang Kristyanismo bilang ibang relihiyon. Gayunpaman, tulad ng sa revivalismo, ang pag-alis sa kontekstualisasyon ay hindi kailanman ang sagot dito. Paano natin maiiwasan ang mga panganib nito? Ito ay sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng isang tapat at makabuluhang kontekstualisasyon na nagdadala sa komunikasyon at gawi ng lahat ng mga aral ng banal na kasulatan sa kulturang iyon at hindi lamang ang mga bahagi nito. Ang hindi maiiwasang pagkokontekstualisa. Isa pang dahilan kung bakit ang pagkansela sa kontekstualisasyon ay hindi kailanman ang sagot dito ay dahil walang isang universal na paraan upang ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng uri ng kultura. Mula sa paraan ng pagpili ng mga salita ng mga ministro, pagpili ng mga ilustrasyon at metapora, pagpili ng antas ng kanilang pakikipag-usap, pagpili kung alin sa mga pangunahing pagtutol ang dapat sagutin sa pamamagitan ng katuruan ng Biblia at anong paraan ng pagsasaliksik ang kanilang gagamitin, lahat ay sangkot sa kontekstualisasyon. Sa sandaling magsimula ang mga ministro na makipag-ugnayan, sila ay otomatikong gagawa ng lahat ng uri ng hakbang na may kinalaman sa kultura ng isang partikular na grupo. Ang panganib ng hindi pagkokontekstualisasyon. Kung may panganib sa kontekstualisasyon, mayroon din namang panganib sa hindi pagkokontekstualisa. Dahil ang ministeryo ng Ebanghelyo ay maaaring lubos na maayon sa ating sariling kultura at kulang naman sa pagsasaayos sa ibang mga kultura na maaaring humantong sa pagkasira ng mensahe ng Kristyanismo. Ngayon, maaari mong maitanong, paano mangyayari iyon? Kapag lubos na naayon ang Kristyanismo sa ating kultura, lahat ng bagay na iba dito ay ituturing natin na hindi Kristiyano.
Ang ating kultura ay magiging isang uri ng pamantayan bilang tamang paraan ng pagkilos at pamumuhay ng Kristiyano na itinataas ang tradisyon ng mga tao kaysa sa mensahe ng Ebanghelyo, kaya talagang mahalaga ang kasanayan sa pagkokontekstualisasyon. Sa buong kabanatang ito, isa sa mga bagay na naaalala ko habang binabasa ito ay ang katotohanan na walang kultura ng tao ang dapat itaas higit sa salita ng Diyos. Dapat ang mga pinuno at ministro ay palayain ang kanilang mga sarili sa anumang kultura dahil ito ay makakasira sa mensahe ng Kristyanismo. Ang paraan ng pamumuhay ng ating kultura ay hindi dapat ituring na Kristyanismo, kundi dapat ito ay mula sa aral at utos ng Diyos sa atin. At ito ang kabanata ng aklat na meron tayo sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.